bagay ay nasa paghahari ng Diyos. Amen po? Lahat ng inaasam-asam mo sa buhay ay hawak ng nagmamayari ay ang Diyos na nasa kalangitan. Ano po yun? Marami. Kung bibilangin mo, marami po siya. At alam mo sa sarili mo kung ano yung inaasam mo sa buhay mo na hawak ng Diyos. Ang lahat ng karapatan na ibinigay ng Diyos, sabi mo, ang sikreto ng langit, doon lang ipinagkaloob sa tinuturing niyang mga alagad. Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Amen. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Palapakan po natin mula ang Diyos. Excited po ba ang bawat isa? Ilangin po sa araw-araw natin buhay. Excited tayo na kanigo ang Diyos. Amen. Kasi yun po ang nasa ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon po may mga Bible. Maalala ko po ang sabi ng Diyos. Yung bread of life daw po ay ano, masalita ng Diyos. Yung bread nasa church pero yung life nasa labas. Naalala ko po. May mga Biblia na nakakalang dito sa church. Pero yung may-ari ng Biblia nandun sa kanilang laman. Sorry sa Lord. Ngayon po, tayo po'y dumako sa ating topic. Makapagbukas po kayo sa akin sa Mateo 13:10. Tayo po lahat ay uunawa habang tayo'y nakikinig. Amen po? Lahat ng nakikinig dapat po umunawa. Kasi yun po ang ating katungkulan bilang manampalataya ng Diyos. Ang sabi po niya rito, sa verse 10, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang diwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sino po ang nagtanong? Ang mga alagad. Bakit daw ang Diyos ay gumagamit ng mga patalinghagang salita na kung totoo siya, pwede naman niyang sabihin ng direkta? May mga palaisipan po, maging sa daigdig na ito, maging sa salitaan ng Diyos. Di ba nakakapagtaka po ano? Bakit po kayo gumagamit ng talinghaga? Sabi ng mga alagad. Pero napakaganda ng sagot ng Diyos. Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga ng langit. Mapalad yung mga alagad na tumanggap ng karapatang ibinigay ng Diyos. Sasabihin lang naman, nagbabasa naman ako ng Biblia. Pero bakit hindi ko maunawaan yung aking binasa? Mayroong pinili ang Diyos na pinagkalooban. Tamang sumasamba ka, tamang sa isip mo sumasampalataya ka. Tanungin mo yung sarili mo, bakit hindi ko maunawaan ang mensahe ng Diyos? Isa lang pang sikreto. Kung hindi mo maunawaan ang mensahe ng Diyos, kailangan mo magsugod ng buhay sa Diyos. Amen po. Baka hindi pa tayo sumusugod sa Diyos, kaya yung mga bagay na pinagkaloob na hindi mo pa matanggap. Kung ang salita ng Diyos ay patalinghaga, na nauunawaan ng mga kanyang alagad. Kasi sa mga alagad yung topic dito. Bakit po yung dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, ipinagkaloob sa inyong karapatan. Kumalakpak nga po lang sa alagad ng Diyos. Nabigyan ang karapatan ng Diyos na maunawaan ang sikreto ng buhay patulong sa langit.
mayroon pong entrance as mayroon pong exit. Amen po. Kung naunawaan mo yung halagang salitang entrance at salitang exit, ibig sabihin ito, susundin mo kung ano yung nakasabi mo. Pero kung di mo naunawaan yung salitang entrance at sa exit, paano mo po siya masusunod? Sa buhay pananampalataya, di ba si Jesus ang entrance ng pananampalataya mo? Tama po ba? Bago maging alagad ang isang tao, kailangan niyo munang makilala ang Diyos bago siya makapanampalataya. May gagawin ka po sa buhay mo. Iiwanan mo yung mga dapat mong iwanan bago ka maging alagad ng Diyos. Amen. Naunawaan po ba? Amen. Kasi kung gusto mong pagkaluban ng kapangyarihan na karapatan na maunawaan ang sekreto ng langit, yun po ang una-una mong gagawin. Ay, ang Biblia po pala may combination. Parang gold, di po ba? Kung sino na lang yun naman may na nakakaalam ng gold, maliban doon sa kanyang mga beneficiaries na pinagkalooban ng kaalaman para mabuksan yun. At ito po yung Biblia. Amen. Kuha niyo po ba? Pinagkaloob ko sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga ng langit. Mahiwaga po pala. Ang mga Kristiyano na hihiwagaan sila sa kanilang buhay. Yung mga testimony na narinig rito, na hihiwagaan sila. Natotoo pala na mayroong Diyos. Nung ako'y nabasa ko ito, kasi maraming nagsasabi, Sister Maria, napakahirap naman maintindihan ng Biblia. Nung binasa ko ito, kaya pala naiintindihan ng lahat ng leaders ang salita ng Diyos kasi pinagkalooban sila ng karapatan. So kung tinanggap mo yung kaloob, maintindihan mo talaga. Amen. Paano tatanggap ng isang kaloob ang naghayag na maging isang Kristiyano kung hindi po siya seryoso? Minsan tinatamad ako. Sa kanila, may time pa naman, baka sa susunod na linggo na lang ako sumamba. Okay lang naman yun, hindi pa naman tumatayo si mami din. Yung excitement sa buhay mo, sa puso mo, hindi makita ng Diyos. Kaya yung kalooban ng Diyos na inaasa mo, dapat sabi ng pastor, ina-admire mo. Mula ulo hanggang talampakan, yung Diyos na nagbigay ng buhay, kaisipan, na lakas, lahat ng mayroon ka, nagbigay ang Diyos. Pati yung kaunawaan na kaunawaan mo. Kung paano mag-entrance sa pintuan at paano mag-exit ang buhay. Amen po. Amen. Lahat ng yan, biyaya po yan ng Diyos. Wala na mga naghangad na pumunta rito. Kung hindi sa dito din nila ng Diyos. Kahit gustong-gusto niyang pumunta rito. Kung ayaw ng Diyos, wala po siyang magkagawa. Magluluwag ka man sa pastor, umiyak ka man sa Diyos. Kung hindi ayaw lang Diyos, ganyan ka sa lugar na ito, malayo kang makarating dito. Pero dahil ang Diyos ay nagkakaloob, nagbibigay ng karapatan, dapat hindi sinasayang, hindi binabaliwala. Kasi kaloob lang yun, ibiyaya lang sa iyo, iniingatan. Kasi yung karapatan na yan, binigyan kita ng karapatan pero hindi mo siya pinagyaman. Kukunin ko yung karapatan yan kasi akin yan. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya mapapalad yung mga tao na nakakaunawa ng kanyang salita. Kasi ibig sabihin, tumanggap siya ng karapatan mula sa Diyos. Amen. Kahit matagal ka na magbabasa, matagal ka na magbabasa, hinahangad mo na maunawaan. Pero hindi mo pa rin naunawaan. Kailangan mo siguro magsukot ng buhay sa Diyos mo na hanggang sa lampas. Amen. Kasi kung bakit narito ang marami,
Nagsukot po sila ng buhay sa Diyos. Amen. Amen po. Amen. Lahat ng bagay na ayaw ng Diyos sa buhay nila, iniwan ko nila. Kasama po ako. Mga bagay na nagpapasaya, nagbibigay sa iyo ng magandang pangarap. Dahil ayaw ng Diyos yung buhay na tatahakin mo, iiwan mo na po siya. Para yung karapatan na maging alagad, yun po ang isang bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. Dahil wala po nakakabili ng karapatan yun, maliban ibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Libre. Kaya yung mga Diyos na alagad, mapapalad po sila. Tumanggap sila ng libre mula sa Diyos. Dahil yan ay libre, mayroon yan sentimental value sa buhay mo. Dapat iniingatan mo yan. Kasi hindi ka makakabili ng pag-ihain na wala. Dahil walang binibinta niyan kahit sa ang church, kahit sa ang iglesia. Dahil yan ay ibinibigay ng libre. Amen. Amen. Si Jesus ang entrance ng iyong pagkakilala sa Diyos at sa iyong pananampalataya at sa relang exit ng paglabas mo sa buhay na ito. Kung ang liwanag ng kalangitan ay ipinagkaloob sa iyo, ang karapatan, kung ito ay binibigyan ng karapatan ng Diyos, ano ba yung mga bagay na nasa karayaan ng Diyos? Ano ba? Kung titingnan natin, lahat ng mabubuting bagay ay nasa paghahari ng Diyos. Amen po? Lahat ng inaasam-asam mo sa buhay ay hawak ng nagmamayari ay ang Diyos na nasa kalangitan. Ano po ito? Marami. Kung bibilangin mo, marami po siya. At alam mo sa sarili mo kung ano yung inaasam mo sa buhay mo na hawak ng Diyos. Ang lahat ng karapatan na ibinigay ng Diyos, sabi niyo, ang sikreto ng langit, doon lang ipinagkaloob sa tinuturing niyang mga alagad. So sa alagad pala, walang sikreto ang Diyos. Amen po. Amen. Kung bakit hindi na unawaan ng iba, sinisikreto sa kanya niya, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang karapatan patungkol sa mga sikreto ng langit. Pero hindi ipinagkaloob sa kanila. Hindi ko ibig sabihin maramot ang Diyos. Kahit kailan walang balak ang Diyos at marimutan ang sino man sa atin. Pero, tinitingnan niya kung sino yung karapat-dapat na tumanggap ng kaloob. Amen po? Amen. Ito ang po ba niya? Punong-puno ng sikreto ang Diyos. Nagsakalagad lamang niya ipinababatid. Amen? Ano ba yung mga sekreto ng Diyos na kailangan mong maunawa? Unang-una dapat mong tuklasin sa buhay. Kung nais mong maunawaan ang sekreto ng Diyos, kasi marami sa atin na ayaw, mayroon sa atin mga, mayroon sa ating buhay na mga bagay na hindi natin kayang isurrender sa Panginoon. Mayroon maraming bagay sa buhay natin ang hindi natin kayang isurrender sa Diyos. Kasi sayang. Sayang po. Ay, lumabas, wala na, nagtawag lang, hindi na bumalik. Sayang. Sayang kasi, sayang eh. Yung pagkakataon sayang. Baka hindi ko na sayang. Mas panghinayang ka kung yung pangarap ng Diyos sa buhay mo, hindi mo makamit. Kung may pangarap ka, may pangarap din ang Diyos. Ako lang ang nakakaalam, sabi ng Diyos sa Hermitas, ng mga panukalang inihanda ko para sa inyo, upang dulutan kayo. Ano itutulot? Yung mga bagay na nais at ibig mo na magdadala
masiglang buhay, malakas na buhay, walang karamdamang buhay. Pero hindi mo kayang surrender. Kasi, sayang naman yung pananampalataya mo. Naka-entrance ka na eh. Paano ka i-exit? Si Satan may entrance din. At may exit din si Satan. Hindi ko ba? Mahirap naman yung sa Diyos ka pumasok. Tapos ang labas mo, kay Satanas. Wow. Mayroon po ba ganon? Mayroon! Nakilala mo si Lord sa church? Sumampalataya ka na dahil meron kang isang bagay na nilalay sa buhay mo, hindi mo siya maiwan. Kaya piling sa Diyos ka nag-entrance, kahit sitan ka mag-exit. Ang sakit po nun. Sayang po yung biyaya ng Diyos na dapat tinatamasa ko. Kung sana, sinabi mo, kung sana nung nakilala ko si Jesus, at ako'y nagsuko ng buhay sa Kanya, at ako'y tinuturing niyang alagad na unawaan ko yung kanyang mga mensahe, sana mapayapa at masaya ang buhay ko ngayon. Kahit maraming problema ang nakapaligid sa akin. Sasabihin niyo, naunawaan ko ba? Amen. Nagkakalaw ang Diyos doon lamang sa pinipilit ng alagad. So isituin natin sa ating buhay, isa tayo sa mapipiling na pagkakalooban. Para ang sikreto ng Diyos, hindi sa atin inibigay. Manihim pala ang Diyos doon sa mga bagay na ayaw tumanggap ng buo, ayaw magsubok ng buo sa Diyos. Masikreto ang Diyos. Kaya kung hahanapin mo yung mga bagay na hinahanap ko sa Diyos, at may mga bagay na hinahanap sa ang Diyos na hindi niya makita, please lang kayo sabi ng Lord, please lang. Amen. Kasi hindi mo naman yung ginagawa yung gusto ko, so ginagawa mo rin yung gusto mo, so parehas lang tayo na nagtataguan. Amen. Kahit paulit-ulit kang magtago, nakikita ka naman ng Diyos. Pero yung sekreto niya, hindi mo talaga magtutuklasan. Ano man sabi sa promise kanina? Ano bang pahintulutan sa lupa? Ay pinapahintulutan sa kanya. Itong pagpapalat, kapangyarihan, karapatan na ibigay ng Diyos, ito yung kapahintulutan ng Diyos. Ito yung magiging daan mo. Kasi kung matutuklasan mo yung sekreto papunta roon, lalakaran mo yung sekreto ng salita ng Diyos, mag-i-entrance ka kay Jesus at mag-i-exit ka sa kanyang salita. Ano po ba? Ang buhay may exit po. Kita niyo yung tarapuling sa labas, patong-patong yung nakasalansan. Hindi ko masasabi na sila kilala si Jesus, pero alam po natin na wala po sila sa pagsamba. Alam po kabuti ang Diyos. Kung magsasaliksik tayo ng Biblia at hindi natin ito naunawaan, sabihin mo sa Panginoon, ano po ba ang dahilan, Panginoon? Bakit po hindi ko maunawaan yung mga mensahe mo? Sumasagot ko ang Diyos. Minsan nasabi ko na to, ako'y nagka-Bible study sa MPEX. Doon mainit ang panahon, napakaraming sa lugar na yun. Wala naman akong payong, sobrang itim ko, itim ako doon, grabe. Para ang ulit ba? Sabi nga niyo, kay pangit-pangit naman yung babae niya. Sino kay babae niya naman yung kay pangit-pangit na? Pero marunong siya sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen? Hindi handa yung kapangitan mo. Hindi handa yung itsura mo. Para hindi ka pagkalooban ng Diyos. Ang hadlang yung mga maling gawa. Amen? Pumupunta ka sa FX. Naglalakad ako sa bahay ko, sa bahay pa ako nakatira. Siyempre, hindi naman ako mapera. Talaga ako walang hanap buhay na mga palay. Kasi ako na mahilit ako sa Lord. Hindi baling ang pera pa ito lang. Basta sa karoon ng Bible study, makakahayo ako. Araw ng Wednesday. Akalain mo, sa paglalakad ay layo sa kabinet, bumanggaan mo ganito ko. Sabi ko, Lord, alam mo ba? Napakalayo ka rin para itama ako dyan. Hindi mo ba kayo gusto yung sarili? Sabi niya, dinigay ko siya. Araw ng hayop mo ngayon, late ka na. Pero tingnan mo, sumasagot ang Diyos. Amen. Talungin mo si Lord, bakit hindi mo naunawaan yung mga mensahe niya
Hello? Minsan kasi matigas ang ulo natin. Hindi na ulo talagang matigas na yan. Pero yung loob mo mas matigas na ulo. Bakit? Tama po? Yun ang nagiging dahilan. Kung bakit ang sekreto ng Diyos hindi natin maunawaan. Masekreto sila, di ba? Kung pinagkalooban ka at siya hindi, may pagkakaiba. Yun eh. Pwedeng ikaw ay tupa at yung kabila ay kambing. Oh, sinabi ng Biblia, di ba? Pinagbukod niya. Mayroong tupa sa kanan at mayroong sa kaliwa kambing. Ano yung pagkakaiba? Mapapalad daw yung mga tupa. Sabi ng pastor, isinutinit mo na tayo lahat na nasa church ay maging tupa ng Diyos. Amen. Yan po ba yung mga paliwanag po ang mensahe ng Panginoon. Gusto iparating ng Lord na mga sikreto niya, gusto niyang makuha natin. Kasi nandiyan ka na, nagpapagod ka na, nag-delay ka ng oras at panahon. Gusto na Diyos na lahat ng kanyang mga sikreto patungo sa kanyang kaharian dahil mag-iiksi tayo sa buhay na ito. Alam natin kung saan tayo magdaraan. Amen po. Amen. Ay, kung hindi mo na unawaan yung mensahe ng Diyos, paano ka? Paano nakahanapin yung exit? Ang dami namang pintuan, saan may palabas dito? Baka magkamali ka ng labas. Dalawa ang hinanda ng Diyos na labasan. May Hades at may Abraham's Bosom. Dalawa ang daan pag-exit. Kung hindi mo na unawaan yung mensahe ng Diyos, ito yung exit. At kung ka sa kabila, dumaan. Kaya may nakikinig, dapat umuunawa ko. Hindi lang tayo nakikinig siya. Ito madalas itong banggitin. Kasi sa mga panahon na, saan ka ba? Ay, sumumba. Ano yung topic? Ang ganda ng mensahe. Ano yun? Nakalimutan ko mga sabi. Kumakamag ka sa ulo. Sa sobrang ganda, hindi mo naunawa, hindi mo naalala, hindi mo nakita kung ano yung tinuro. Nakalimutan ko kasi. Yun ang problema sa nakikinig. Habang nagtuturo si Pastor Nalin, kahit mga lalaki may ganyan, naku! Sinususugan yung pastor. Hindi pa konti mo sa turo ng pastor. Sumususog din. Paano sa kanya sabihin? Ay, hindi na maalalim. Hindi na maalalim. Pati nakikinig kay Bibis na kasi naladalong din. Sino matinag kay Bibis? Susutinag kay Satan. Hindi. Wala siyang kaunawaan. Kasi dalawa yung nagsasalita. Usong-uso yan. Bakit pa yung isang tumatandang ayaw mag-church? Yun ang kanyang nakikita. Kaya hindi namin siya mapilit mag-church. Ano ba yan? Sorry talaga ha. Sorry talaga. Iyan isang dahilan kung bakit ayaw niya mag-church. Liling mo doon nagtatawanan. Pagharap sa kabila, nag-wait church ba mga ito? Ay, alam niyo na, nag-church ba itong mga ito? Paano mo sasagutin yung ano? Ay, hindi naman ako yung gumagawa noon. Sana tinanong na yun, nag-iusap. Sana tinanong yun, nagtatawanan. Paano nauna ba? Hindi naman matanong. Ayaw lang ako pumasok sa church eh. Kasi, ang takay niya sumamba. Yung nasa tagiliran niya, nasa harapan, nasa likuran. Nagkukwentuhan niya, nagsiselfon pa. Asaan yung nasa tayo? Kahit leaders ng isang ganyan. Palakpakan natin sila. Sorry sa Panginoon. Sorry sa Lord talaga. Hindi namin siya mapilit. Bakit? Nananalangin naman ako. Pero mapalad. Yung kanyang partner kahit ganyan, na halos masusunod niya. Nagbago yung kanyang pananaw. Isa yun sa nagiging dahilan. Kung ikaw ay tumanggap na ng kaloob, sana naunawaan mo na yung sitwasyon ng buhay. Bilang manampalatay na nakaupo niya, makikinig at uunawa pa rin kayong napakinggan at naunawaan. Nakara niya palabas
patungo sa Abraham sinusunod patungo sa Hades dahil dalawa ang exit ng buhay. Naunawaan niyo po ba? Amen. Kung kaloob ng Diyos ang mga bagay na yan, hiringatan natin. Amen po? Amen. Naunawaan niyo po ba? Amen. At ang sabi na Ephesians 5, verse 15, ang sabi po niya rin, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at tulad ng mga mangha. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Huwag kayong maging hanghang sa halip. Unawain ninyo kung ano ang katotohanan, ang kalooban ng Panginoon. Bakit tayo pinag-iingat? Sabi ng Diyos. Kung paano tayo namumuhay. Kaya nagkaloob ang Diyos ng karapatan na maunawaan mo yung kanyang salita para tumalino ka. Ang kaloob na ay nagbibigay ng katalinuhan. Kung paano na mabuhay na matalino na hindi taliwa sa kalooban ng Diyos. Kasi yun ang pangarap ng Diyos sa buhay mo sa buhay ko. Amen po. Amen. Hello. Mamuhay kayo, ang sabi ng Panginoon. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Yung mga pagkakataon minsan lang po yung dumating. Sabi nga ng Lord, kaya ko yung opportunity lang kahit mahiwalay ako sa Diyos kasi yayaman ako dyan. Gagawin ko yung opportunity niya kasi yayaman ako dyan kahit malayo ko sa Diyos. Hindi niya alam yung opportunity na magkabig siya dyan, nagdadala siya sa kahirapan. Kahirapan ng ano, may pena ka nga, puno-puno ka naman ng kawalisahan. Diba? Wala ka ng panahon sa Diyos. Wala ka ng panahon sa lahat ng bagay. Nawala na, dahil puro na lang pagyaman. Akala mo masaya ka pa, akala mo mapayapa ka pa. I-grab mo yung opportunity na nakilala mo ang Diyos at ang kalooban niya ay maunawaan mo. Yun ang pinakamabuting bagay. Doon kay yayaman. Amen. Bakit? Mayaman ka sa pagtitiwala sa Diyos. Mayaman ka sa pag-asa. Mayaman ka sa kapayapaan. Mayaman ka sa lubos kalusugan. Mayaman ka sa pananampalatay. Mayaman ka sa lahat ng bagay. Bakit? Ang kakalimuhan hindi pinaganood sa iningatan mo at nilaaran mo. Mayaman ka na. Marami nga dito ang bagbagong pumasok na hindi na naghahanap ng trabaho. Ang hangarin na lang nila makasunod sa Diyos. Hindi naman sila ginugutin na bagong araw yung kanilang pamumuhay. Pumulong araw na nila tatrabaho, gipit, bawal sa utang, pero ngayon madala magtrabaho, pero ngayon maunlad yung buhay nila. Wala pa kayo naman ako na. Kung ako patutoo ko sa inyo, wala na nakilala ko si Lord. Wala na akong ganang matrabaho. Pinulalit niya sinasabi sa inyo. Hindi ako ginugutom ng Diyos. Bakit? Kasi yung sinabi ng Diyos, nagsisikapang kong ganito. Sumunod ka sa akin, sabi ng Diyos. Susunod ka. Ibigay mo yung para sa akin, ibibigay mo. Ano ako sa mga ganyan? Magbubukas ako ng mga biyaya ng langit para mabuhay ka. Palakpakan natin si Lord. Maraming sources na pinapadala ng Diyos. Ano yun? Mga kahulungan sa buhay na mabubuhay ka sa parang wala kang boss. Amen. Nawa, mag-uwag ka ngayon kasi meron tayong ganyan. May konta tayo. Ay, mag-uwag mo na ka sa Lord na. Hindi sa kanya. Naalala niyo sa pinasukan ko dyan minsan? Bago ko nagkapanan ng trabaho, nagpag-usap ko sa kanya, hindi ba yung araw ng Huwebes at Sabado? Sa ganitong araw, uuwi ako. Pumayag siya. Yung una, kaya kung huli na, siguro niraras yung gawa. Pwede tingin ko sa ano, nakita niya umiiyak na ako. Alas 6 na kasi. Kasi namin ko, nandito ba ako, nakatali pa ako dito sa makina. Di ba ka umiiyak? Di ba nag-usap naman tayo? Tinanong niya pa ako. Di ba nag-usap naman tayo? Ako na pumasok. Yung araw ng Sabado, ibigay mo sa akin pa, tinok sa lahat ng araw.
Maliban sa araw ng Sabado kasi may gawain kami sa Diyos. Gaano ko ba naranas? Tuloy na ba talaga ito ngayon? Kasi ibang araw ko. Mula sa araw na ito, hindi ko mag-resign na. Ay, ate ba? Ano sa'yo? Kung paano nabuhay ako na wala ako dito sa iyo, magbubuhay pa rin ako kahit wala na ako lang sa iyo. Tuloy na. Yun ang nilagay sa akin ng Diyos. Akala ko, pili ka magsinungaling sa konti ko para magtanggol ko. Yun po ang itinuro sa akin. Gawain is gawain. May hanap buhay ako, kailangan kitang iwan alam-alam sa Panginoon. Amen. Yung paano mabulok kita, huwag yung mabentang kinigaya, alam gusto mawalan ako. Amen. Alam mo, gusto ko lang. Ang priority mo sa buhay na ito, yung pananampalataya kinilagay ng Diyos yan sa buong buhay mo, na nakanasap ka na ng mabubuting bagay, mga malapagpapala, na hindi mo kayang bayaran ng anumang bagay sa buhay mo, na ibinigay ng libre sa inyo. Utang na loob mo yun sa Diyos. Kaya mga Kristiyano, maraming mga ginawa ang Diyos. Marami silang utang na loob sa Diyos. Yung mga bagay, yung mga Kristiyano, pinagkalooban ng maraming bagay, marami silang utang na loob sa Diyos. Unang-una na yung kanilang buhay. At yung mga pagpapalat, yung mga kinamasan nila sa Diyos, utang nila yun sa Diyos. Kaya wala tayong karapatang tumanggi kasi marami ng pagkakautang, pati wala yung utang nila. Hello? Amen. Binigyan ka na, nakulangan ka pa. Sabi kay Apostol Pablo, di ba? Ang habang ko sa iyo, isa pa lang. Pero sa atin, hindi sapat. Laging kulang. At kaya lang hindi kulang. Kaya ang sabi niya, napakaliwanag na sinabi niya dito sa Efeso. Amen. At kung paano daw tayo makuha. Amen. Gamitin daw natin ang lubusan sa bawat pagkakataon. Ang mga mabubuting bagay. Ano ba yung mga mabubuting bagay? Mabuting bagay yung dumalo sa gawain. Amen. Mabuting bagay yung isa-isip at sa buhay mo lahat ng panahon na may gawain sa Diyos. Isa-isip mo na kahit ano man yung sitwasyon ng buhay mo, pangangailangan, problema sa buhay mo, may Diyos na umaasa na ikaw at nasa Diyos. Nagkabuhol-buhol ba yung problema ng pamilya? Dapat hindi ka makasama sa nabubuhol na yun. Kailangan mong umalpas sa bagay mo kasi kailangan mong sumama sa Diyos. Kasi yun ang katungkulan mo. Sa bawat pagkakataon, gamitin daw yung mga mabubuting bagay. Pero minsan, marami ng mabubuting bagay ang ginawa din. Parang sabi nga, i-take for granted lang yung lahat na yun. Parang hindi naman matatanungan sa Diyos. Amen po ba? Nalasap mo na yung mga ginamit mo. Pero pagtapos mo tanggapin, nakikalimutan mo yung nagbigay. At sinunod mo yung binigay. Nakalimutan mo yung nagbigay na kailangan mong sundin para manatili mo sa'yo yung binigay niya. Nung nakalimutan mo yung nagbigay at sinunod mo yung binigay, nawala na yung nagbigay, pati yung binigay, nawala na rin. Ano yung masaya rin? Ibuo ko na nawala. Pero panatili mo, pati pananampalataya mo, nawala na. Pati ang list, nabura na. Pati yung mga blessing mo, nabura na. Ano pa yung may natira sa'yo? Diba puro pagluha? Sa luluha ka sa Diyos dahil lumalapit ka sa Diyos nagpapakumbaga. Luluha ka dahil nagpapasalamat ka, nagagala ka sa mabuting bagay na nagagala sa Diyos. Amen po. Hindi simple ang buhay. Kahit hindi simple ang buhay, masaya ang buhay na nasa Diyos. Ako tatanungin mo, punong-puno ang bigat sa buhay. Sa akin. Hindi ko pinaya yung video. Kasi yun ang lang. Pero lagi ko pinag-pray. Kaya isang araw, gagawin silang pag-aaral. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Pati yata sa ulo. Bakit ako nakakalakad ng mga? Alam ko na mayroong Diyos na nagdadala ng lahat. Yun yung lahat. Kwento ko sa inyo, dyan kayo yung sabihin. Kapag mataas, meron ako mawag mataas, hindi ka pinagigil. Pero magpasok na lang sa kusina, kuha lang lang. Kain siya. Para
ano din para siya. Kung ikaw yung ina, diba, bibigyan mo ba ng tuition boy mo para magkasala dahil para sabi ko kay Diyos. May Diyos na pa. Yung mga bagay na dito, kayong gawin sa aking pamilya, mayroong Diyos na pinagagawa ko. At naniniwala ko na isang araw. Lagi kong sinasabi sa pamilya, bigyan niyo ng pagkakataon yung pamilya ko na makilala. Bago yung i-exit ang buhay nila kasi kawawa naman sila. Sinasabi niyo ba yan sa Diyos sa inyong pamilya? Tayong lahat na mga sa buhay, ihihingin natin ang pagkakataon ng ating pamilya. Nabigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na matapos. Dahil ang hilingi mo, yung mangyayari. May mga anak ka. Parang isa lang yung nakikita mong sumusupport sa iyo. Pero the rest mo, kanina ka din sila. Iyon yung lahat. Mula sa tubig, sa pagkain, sa sabon, sa kuryente, sa bahay, sa lahat ng gastos. Pero naman sila. Pamilya ko ba sila? Kasi kung nga pamilya ko sila, katuwa ko sila. Pero dahil ako nila, hindi ako mag-question sa ipinapahintulong ng Diyos na maranasan nila. Baka yan yung hasaan ang buhay ko para tumalim ako sa Diyos. Amen. Amen po ba? Makipaghasaan ka. Kung hinahasa, hayaan mo hasain. Kung tinitrinin ko, hayaan mo. Kung anong gusto na Diyos, hayaan mo tumahimik ka. Sumunod ka ng tahimik. Na walang bigat sa dibdib, lagi magipagkatiwala sa Diyos para makalakad ka ng makaraan. Amen. Kasi kung titingnan mo sila, sama-sama ka, isasama ka nila dun sa kanila. Kaya kung ito may matalino, naglilingkod sa Diyos. Kaya mga maging matalino. Amen. Amen po. Dalawa lang verse yata ang aking may sisyo. Gamitin mo daw sa mabuti yung bawat pagkakataon. Siguraduhin mo na sa mga pagkakataon yung hindi ka nagkakasal. Kahit marami kang mga trials sa buhay na nilalakaran. Siguraduhin mo sa buhay mo. Nasa Diyos ka pa. At sisiguraduhin ng Diyos ka, di na nangyayari yung ganyan. Sasaya ka pa. Papayapa ka pa rin. Bakit? Wala ang Diyos na nangyayari. Kung mananatili kang tapat. Hindi mo lahat ang maibigay mo sa Diyos at ipagkakalit. Kung ang katapatan sa Diyos ang magtutugon sa lahat ng iyong mga dalangin. Kaya sa buhay na ito, huwag yung sayangin yung pagkakataon ng mariyan kayo para magtulungan kayo. Kaya minsan nahihiya ako sa lugi. Nadamatan ako sa gawain ko, naabot ako ng anak ko. Kasi tapos yung oras ko para matulog. Yun naman kagayon na. Sinasabi ko sa Diyos, yung mga bagay na pinagkakabalan ko na lang kaugnayan sa inyo, hindi po ba natulungan niyo kung may ayos yung ating oras? Para sa pangapanawalan nandito, kung yung ating buong puso ko kung isip ay nakatapos sa inyo. Kasi kung tayo natutulong, sinayang ko lang yung oras ko. Kasi kahit ano walang pumasok dyan, maupot ko lang yan para magpahinga. Pero wala kang nasib mula sa Diyos. Pumasok ka para magpahinga, pero wala kang nasib sa Panginoon. Maliban sa magpapahinga mo sa loob ng Diyos. Amen po? Naunawaan niyo po ba? Kayo po na tayo tumulong sa akin.